Good morning! Panibagong araw na naman dito sa Nevada. So today is Saturday, July 6, 2024. So ngayon ay pupunta po tayo sa U-Haul, Henderson, Nevada para bumili ng boxes. Napag-isipan kasi namin mag-asawa na aalis na kami sa apartment namin. Lalo na magkaroon na kami ng baby, so yung space namin is medyo masikip na. So since medyo mahal na po yung bahay dito ngayon sa Las Vegas, lalo na ngayong year na to, 2024, so nag-decide kami mag-asawa na mag-rent lang ng bahay na mas malapit sa trabaho ng asawa ko at sa clinic kung saan doon ako nagpa-prenatal. So ito yung boxes na naka-display and mamili ka lang kung ano yung sizes na gusto nyo po. And yung pinili ng asawa ko is yung size small, medium, and large. Hindi po talaga biro ang maghanap ng bahay na kung saan malapit lang sa work, accessible sa lahat, and lalo na yung sa clinic kung saan lagi akong nagpapa-check up. Hindi na kami nag-rent ng truck dito dahil may kausap na yung asawa ko kung saan sila po yung maghahakot ng gamit namin papunta doon sa bagong bahay na lilipatan namin. 3 po silang kinuha ng asawa kong tutulong sa amin. And then malaki po yung truck, nagkasya naman lahat ng gamit namin. Ito pala yung nabili namin sa U-Haul. Meron tayong cushion foam para dun sa mga plato, mga babasagay na gamit. And then meron tayong bubble wrap. Yun ay small and large na bubble wrap. And then packaging tape para doon sa ating boxes. So ito yung mga boxes na nabili namin. So inumpisahan ko nang maglagay ng mga gamit namin doon sa mga boxes. Lalo na itong mga jacket na hindi na namin ginagamit dahil summer na dito ngayon. So, yan na yung ginawa namin ng aking husband. Tinulungan niya ako. Nilagyan ko ng packaging tape para hindi siya masira kapag binubuhat na yung lahat ng mga boxes, lalo na kapag mabigat ang laman. Mga tips for packing when moving to a new house. Number 1, declutter. Kailangan alisin ang mga gamit na hindi na kailangan sa bahay. Number 2, magsimula ng maaga. Huwag ipagpaliban ang pag-impake, lalo na kapag madami ang iyong gamit sa bahay. Number 3, organize. Dapat naka-organize ang pag-impake. Unahin mo na yung madalas na hindi na ginagamit sa araw na iyon. Like for example, dito sa Nevada, sobrang init na dito, so inuuna ko yung mga jacket. Nilagay ko sa box, pati yung mga damit. Nag-iwan lang ako kasya isuot sa buong linggo. Mga books at iba pa. Para hindi kayo mahirapan, dapat by area. Halimbawa, lahat ng kitchen items na di na ginagamit, ilagay sa box. Ihuli na yung iba, a day before sa schedule ng paglilipat. Gayon din sa toilet, like sabon, shampoo, ipagsama. Pati na rin sa kwarto at mga gamit sa living room. Number 4, gumamit ng matibay na kahon or boxes. Siguraduhing matibay at tamang laki ang mga kahon. Number 5, lagyan ng label. Lagyan ng label ang bawat kahon, kung anong laman at kung saang kwarto ito ilalagay. Number 6, balutin ang fragile na bagay. Gumamit ng bubble wrap o damit para sa mga babasagin. Number 7, huwag i-overload. Huwag masyadong punuin ang mga kahon para maiwasan ang pagkasira. Number 8, gumamit ng space. Punan ang mga puwang sa kahon para hindi gumalaw ang mga laman. Number 8, ihiwalay ang importanteng dokumento. Dapat nakahiwalay ang mga mahahalagang dokumento at dalhin ito ng personal. Number 10, checklist. Gamitin ang checklist para siguraduhin wala kang naiwan. Maraming salamat po and good luck sa iyong paglipat. Bye and God bless everyone!